Talaga ang inaabangan hindi lang ng buong Pilipinas kundi ng buong mundo. Nagkatuparan ng NBA dream ng mga Pinoy. Sino kaya ang makauna? Si Kai Soto, kaya o si Kevin Cuyambao? In this video ay titingnan natin kung gaano kaposible para sa isang Pinoy na makapasok sa NBA. For the record, hindi pa tapos ang NBA dream ni Kai Soto. Naunsya lang ito dahil sa injury. Pero marami ang nagsasabi, including Kai Soto himself, na this year na sana ang kanilang target na makapasok siya sa NBA. Pero sa kasamaang palad ay nagka-injury si Kai Soto noong January, kaya isang taon na naman tayong maghihintay. Makakapasok kaya si Kai Soto sa NBA? Walang duda, yes ang sagot, pero it will all depend sa kanyang development kung magpapatuloy pa after ng kanyang injury. On the other hand, si Kevin Cuyambao naman ay ang hottest Pinoy player. He dominated sa Korea. Kahit ilang games lang ay gumawa pa si KQ ng history sa KBL in terms of assists. Pero ang nakakagulat ay ang kanyang personal dream na makakapasok sa NBA. Marami man ang mag-question sa kanyang kakayahan, pero ang importante ay alam ni Kevin Cuyambao ang kanyang ginagawa. Napakataas ng kanyang kumpiyansa at marami ang naniniwala sa kanya. Makakapasok man si Kevin Cuyambao sa NBA o hindi ay hindi mahalaga sa ngayon, ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng chances na makakapasok sa NBA. Alam ni Keku kung gaano kahirap, pero ika nga, there is no harm in trying. Kagulat word, ito na ang moment na hindi lang Pilipinas ang nag-aabang, kundi ang buong mundo. Isang tanong na matagal nang bumabagabag sa isipan ng bawat basketball fan. Sino ang unang homegrown, pure-blooded Pinoy na makakapasok sa NBA? Kai Soto ba, ang matagal nang itinuturing na chosen one? O baka naman may bagong bida na ngayon sa eksena, si Kevin Cuyambao, ang rising star na ginulat ang KBL at buong Southeast Asia. Tara, samahan niyo ako sa isang kwento na puno ng pangarap, pagsubok at posibilidad. Sa dulo ng video na to, ikaw na mismo ang huhusga kung sino ang mas may tsansang sumulat ng kasaysayan para sa ating bansa. Simulan natin kay Kai Zachary Soto. Bata pa lang, ginulat na niya ang mundo sa taas niyang 7'3", isang Filipino na may height na pambihira at skills na pang-international. Sa sobrang laki ng hype sa kanya, iniwan niya ang Pilipinas para mag-training sa US. Under the Skill Factory, sinundan ng stint sa G-League Ignite. Lahat ay nakafocus sa kanya, as if he's the chosen one ng Pilipinas. At kahit hindi siya natawag sa 2022 NBA Draft, hindi pa rin nawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. Ngunit kagulat world, hindi lahat ng kwento ay fairy tale. Noong January 2024, isang injury ang bumangga sa mga pangarap ni Kai. Isang injury na hindi lang nagpa-delay sa kanyang journey, kundi muling nagtulak sa kanya sa rehab, sa tanong, sa self-doubt. Pero he didn't give up. Ang 2025, ang target niyang taon na sana makapasok siya sa NBA. Ngunit dahil sa injury, mukhang isang taon na naman ang kailangang hintayin ng buong bayan. Pero ito ang twist, kagulat world. Habang nakapause ang momentum ni Kai, isang biglang liko sa istorya ng Philippine basketball ang gumulat sa lahat, si Kevin Cuyambao, o si KQ ng La Salle. Kung may Kai tayo sa international scene, meron naman tayong Kevin sa lokal na liga, na ngayon ay unti-unting umaangat sa international spotlight. Hindi pa siya umaalis ng college, pero pinabilib niya ang Korea Basketball League sa ilang games lang. Grabe, di ba? Isipin niyo, kagulat world. Sa loob lamang ng ilang laro, gumawa na agad ng kasaysayan si Cuyambao sa Korea, lalo na sa assists, kung saan umangat siya bilang isa sa mga top playmakers sa KBL import level. Hindi man siya scorer gaya ng inaasahan sa posisyon niya, pero ang basketball IQ niya ay elite level. Hindi siya nagpapanik, calm under pressure, at may vision na bihira sa isang 6'8". Kaya hindi na rin nakakagulat nang bigla niyang i-declare, gusto ko ring makapasok sa NBA. Sa unang dinig, parang too ambitious. Marami agad ang nagsabi na di ka naman athletic o wala kang vertical. Pero alam niyo ba ang pinakakaibang asset ni Kevin? Self-belief. Ang confidence niya ay hindi yabang, ito ay bunga ng consistent performance at awareness sa kanyang strengths. Hindi niya kinukumpara ang sarili niya kay Kai o kay Dwight Ramos. Kevin is just Kevin. At ang brand ng laro niya, unique. Sa kabilang banda, si Kai may advantage na hindi matatawaran. Height, presence, defensive anchor. Kaya kung pag-uusapan natin ang NBA potential base sa prototype,
O, mas NBA ready si Kai in terms of size at position. Pero kung babasahin mo ang trends ng NBA ngayon, skill over size, versatility over role, pwede rin talagang pumasa ang brand ni KQ. Ngayon Kagulat World, ito ang pinakamainit na tanong. Sino sa dalawa ang mas malapit sa NBA? Kahit na may established track record, pero may injury history. O Kevin, na ngayon palang sinisimulan ang pro-level journey pero may clear upward trajectory. Ang sagot, depende. Depende sa development, depende sa sistema, at depende sa oras. Kung titingnan natin ang timeline, mas nauna si Kai. Kaya kung magpatuloy ang kanyang rehab at bumalik siya sa 100%, may malaking tsansa na siya pa rin ang maunang makapasok sa NBA. Maybe through Summer League or Exhibit 10 contract. At kapag nakakuha siya ng tamang team, coach at moment, boom, kasaysayan na yan. Pero kung ma-delay pa ulit si Kai dahil sa injuries or inconsistent performance, huwag niyo mamaliitin si KQ. Kasi ang consistency, growth at basketball IQ ay assets na mahalaga sa NBA. Sa panahon ng analytics at positionless basketball, players like Kevin Quiambao can thrive, lalo kung may tamang guidance, agents at exposure sa US training programs. Ang tanong ngayon, kailan natin makikita ang breakthrough? 2026, 27? Ang malinaw lang, Kagulat World, isa sa kanila or baka pareho pa ang gagawa ng kasaysayan. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa kung sino ang maunang makapasok sa NBA. Ang mas mahalaga ay ang mensaheng dala ng journey nila na hindi imposible para sa isang homegrown Pinoy na maabot ang pinakamataas na liga sa basketball. Na kahit wala kang foreign blood, kahit dito ka lumaki, kahit dito ka nag-training, kaya mo. Sa bawat dribble ni Kai sa G-League o Japan, sa bawat assist ni Kevin sa Korea o sa UAAP, unti-unti nilang binubuksan ang pinto ng NBA para sa mga batang Pilipino na nangangarap. At kahit sino man ang mauna, panalo tayo. Kagulat World, bago tayo matapos, isipin mo to, what if hindi lang isa, kundi dalawa silang makapasok sa NBA? What if one day sa isang NBA game, magsasagupaan sina Kevin Quiambao at Kai Sotto, isang pure Pinoy showdown sa pinaka-glamorous na stage ng basketball? Hindi na ito tanong ng kung, kundi kailan. Kaya huwag kang bibitaw sa journey nila. Dahil sa bawat update, bawat laban, bawat injury, bawat tagumpay, kasama mo ang Ginulat ang Mundo Channel sa pagtutok. Dahil dito, hindi lang tayo nanonood. Dito, tayo ang gumagawa ng kasaysayan. カイソットのシュート。まあ、ファウルもらってもいいですね。インサイドもいいですね。カイソット。でもいいかなとは思うんですけどね。そしてそのカイソット。そしてスノーからそのカイソット。つないでますね。ゴールしたカイソット。